Kumusta naman ang trabaho mo, Mabel? Tanong sa kanya ni Wancho maya-maya. Tinapunan niya ito ng tingin at tipid ng umiti. Okay lang, sagot niya. Hindi ka ba napagod? Medyo. Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Balik na tanong niya. Okay lang din, hindi naman nakakapagod ang trabaho ko. Wala naman masyadong pinupuntahan si Sir Hunter kaya hindi ako masyadong napapagod ngayon. Saad naman ito. Tumango na lamang siya nang nakatingin siya sa rearview mirror ay nakita niyang seryoso pa rin ang mukha ng binata habang nakatingin sa kanya. Hay, naroon na naman ang pamilyar na tibok ng kanyang puso. Kumakabog na naman yun na parang baliw habang nagkasalubong ang kanilang mga paningin. Maya-maya ay siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Muli niyang itinoon sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Hindi na rin siya kumibo hanggang sa makarating sila sa bahay ng binata. Pagkababa niya sa sasakyan ay kaagad siyang pumasok sa kabahayan at nagtungo sa kusina upang magluto ng pagkain ng binata. Bukod sa ayaw na niyang makita ang itsura ng binatang kinaiinisan niya, ay gusto na rin niyang makauwi ng maaga at makapagpahinga. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagluluto ng pagkain, ay naghain na rin siya sa lamesa. Saktong pagkatapos niya ay saka naman pumasok sa dining ang binata. Saglit itong tumigil sa paglalakad at tinitigan na naman siya ng mataman. Nang muli siyang magbawi ng paningin, ay naglakad na rin ito palapit sa hapag. Aalis na sana siya para sa sala na lamang maghintay hanggang sa matapos itong kumain, ngunit muli siya nitong hinawakan sa kanyang braso. Kagaya sa nararamdaman niyang kuryente, kanina nang hawakan siya nito sa kanyang braso, ganun muli ang naramdaman niya ngayon. Automatic na bumilis ang pagkabog ng kanyang puso. Hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Napapalunok pa siya sa kanyang laway nang dahan-dahan siyang tumingin sa binata. I'm sorry. Ano raw? Tama bang narinig niyang sinabi nito? He said sorry o baka naman namali lang siya ng pagkakadinig. Ha? Nautal na tanong niya. Muli siyang napatingin sa kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Nang maramdaman niyang masuyo itong pumisil doon. I said, I'm sorry. Ulit na saad nito sa kanya. Tama nga narinig niya na sinasabi nito. Bumuka ang kanyang bibig pero wala naman siyang nakataga roon. Matama lang siyang nakatitig dito. Maya-maya ay binitawan ni Hunter ang kanyang braso. Come, join me for dinner, anya at naglakad na palapit sa kabisira at umupo sa silyang naroon. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya sa mga sandaling yun. Hindi rin naman kasi kumilos ang kanyang paa para maglakad pabalik sa lamesa, basta lamang siyang nakatayo roon sa kanyang pwesto at nakatingin sa binata. Miss Alfanta, I said join me for dinner, ulit na saad nito sa seryosong boses. Come here, iwan pero basta na lamang kumilos ang kanyang mga paa at naglakad palapit dito. Walang salitang namutawi sa mga labi niya. Umupo siya sa silyang naroon sa gawing kanan nito. What? Tanong ni Hunter sa kanya. Ako pa bang kukuha ng plato mo? Tanong nito. Bigla naman siyang napatingin sa harapan niya. Wala ngang plato roon. Iniwala lang sa isipan niya basta na lamang siyang tumupo roon. Sorry po sir, anya at muling tumayo sa kanyang pwesto at kumuha ng plato, baso at kubyertos niya. Nakangiti ka riyan, huy. Untag na tanong sa kanya ni Emeros. Nakatambay sila sa labas ng tindahan ng nanay nitong si Aling Lita. Kanina kasi pagka-uwi niya galing sa bahay ni Hunter, ay kagad niyang tinawagan ang kaibigan at sinabing gusto niya itong makausap. Iwan pero parang pakiramdam niya ay kailangan niyang makausap ang dalaga para mailabas ang kilig na nararamdaman ng kanyang puso. Kasi kung iipon niya lamang yun sa loob niya, paniguradong sasabog siya sa anumang sandali. Nagpakawala siya ng malalim na ngunit banayad na paghinga, pagkuway, humigop sa straw ng soft drink niya. Kinikilig ako, bes! Anya at hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti palalo ng malapad. Ramdam pa niya ang pag-iinit ng kanyang mukha habang inaalala ang mga nangyari kanina sa kusina ng binata nang magkasabay silang kumain ng hapunan. Nangunot ang noo ni Emeros at napatitig sa kanya. Kagaya niya ay may hawak din itong plastic na may lamang soft drinks. Huhulaan ko, kaya ka kinikilig kasi may nangyaring maganda sa inyo ni Sir Dodong mo, ano? Tanong nito sa kanya. Nagkibit siya ng kanyang mga balikat. Aba, tika lang. Kailangan mong i-share sa akin kung anong nangyari kanina sa bahay niya. Anito, kahit naman naiinis ako sa kanya dahil sa nangyari sa inyo kahapon, still, I like him for you.
Kinikilig ding saad nito. So ano nga ang nangyari? Tanong nito. Inaya niya lang naman ako na sumabay na kumain ng dinner sa kanya, saad niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Emeros habang nakatitig sa kanya. Talaga? We! Tila ayaw pa nitong maniwala sa kanya. Oo nga, tapos nagsorry pa siya sa akin dahil sa nangyari. Sa amin, no? Noong isang araw. Seryoso? Tanong pa nito. Wow naman eh. May mabait naman palang itinatago ang labidabs mo, bes. Ay, kinikilig naman ako at nagsorry siya sa'yo. Nakangiting saad nito. So ano to? First step na ba para sa getting to know each other ninyong dalawa? Magkasalubong ang mga kilay, ngunit nakangiting umismid siya dahil sa sinabi nito sa kanya. Anong getting to know each other, Karyan? Inagsorry lang naman siya sa akin, saad niya. Saka dapat lang naman talaga siyang humingi sa akin ng sorry dahil sa pambibintang niya sa akin, dagdag pa niya. Ano ang malay natin na ito na nga ang umpisa? Wala namang masama kung gano'n iisipin natin. Ayaw mo nun? Baka yung marriage certificate ninyo ang talagang cupid nyo para maging kayo for real. Anang Emeros habang nasa mga labi pa nito ang malapad ng ngiti. Halatang kinikilig pa rin ito para sa kanya. Baka ito talaga ang nakasulat sa tadhana nyo. Sa ganitong paraan, mag-uumpisa ang love story nyo. Napapailing naman siya habang nakangiti pa rin ng malapad. Nako Eme, huwag mo na akong bigyan ng dahilan para maniwala at umasa sa ganyang love story na yan. Kasi tingnan mo, langit siya, lupa ako. Masyado siyang mataas para pangarapin ko siya. Hindi ko siya kayang abutin. Suntok sa buwan kung maghahangad pa akong balang araw, ay kami rin ang magkakatuluyang dalawa, saad niya. Hay naku rin, anang Emeros at nagpakawala ng malalim na buntong hinanga. Umiiling at umiira pa ito sa kanya. Mabel, wala namang pinipili ang pag-ibig. Ano ngayon kung langit siya at lupa ka? Ano ngayon kung mayaman siya at mahirap ka? Basehan ba yun para sa pagmamahala ng dalawang puso? Tanong nito sa kanya. Hindi, Mabel, ang nararamdaman natin ang mahalaga sa lahat eh. Ano nga ang malay natin kung sa huli ay kayo talaga ni Sir Hunter ang para sa isa't isa, na ikaw pala talaga si Cinderella at si Sir Hunter ang Prince Charming ng buhay mo. Hindi ba't nakakakilig yun? Ngumiti pa ito ng malapad. Halatang kilig na kilig dahil sa na-imagine nito ngayon. Napangiti na lamang siya dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Ewan, bahala na kung saan man mapunta itong pagtingin niya sa binata. Basta masaya siya ngayon dahil sa kakaibang dulot sa kanya ni Hunter kapag nariyan ito sa harapan niya o kapag naiisip niya ito. Ako talaga ang pinakaunang magiging masaya kapag dumating raw na maging for real kayo ni Sir Hunter. Saad pa ni Emeros sa kanya. Sige na nga, wala namang bayad ang mangarap eh. Saad niya rito maya-maya. Kaya mangarap tayo hanggat gusto natin. Nagkatawanan na lamang silang dalawa pagkatapos. Teka, si Onichim at Remelin pala, hindi ko pa nakikita sa hotel. Maya-maya ay pag-iiba niya ng tanong dito. Sa pagkakaalam ko, suspension pa rin silang dalawa dahil sa ginawa nila sa iyo nung nakaraan. Hindi pa ata sila pwedeng pumasok eh. Kawawa naman, Anya. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Emeros dahil sa sinabi niya, anong kawawa naman eh, dapat lang naman talaga na masuspension sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Oo, at medyo natutruma ako dahil sa ginawa nila sa akin nung nakaraan. Pero nanghihinayang lang ako na mawalan sila ng trabaho saglit. Siyempre, may pamilya rin silang binubuhay, pamilyang umaasa sa kanila. Nakakaawa naman kapag ganun. Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Emeros. Ayan lang ang mahirap sa mga taong masyadong mababait. Kahit sila nang naagrabyado, sila pang naawa. Ito? Hindi na lamang siya umimik dahil sa sinabi ni Emeros sa kanya. Kahit naman ganun ang ginawa ni na Remelin at Onichim sa kanya, naawa pa rin siya dahil nawala ng trabaho ang mga ito nang dahil sa kanya. Alam kasi niya ang pakiramdam kapag walang pera at walang pagkain na naibibigay sa pamilya. Anong malay niya na si Remelin at Onichim lang pala ang inaasahan ng mga pamilya nila. Sige na, uuwi na rin ako at gusto ko nang magpahinga. Paalam niya, maya-maya, nang maubos na ang kanyang soft drinks, tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Sige bes, good night. And sana bukas ng umaga, ma-improve ulit sa inyo ng dalawa ni Prince Charming mo. Nakangiti at kinikilig namang saad ni Emeros. Nakangiting umirap na lamang siya. Aling Lita, salamat po ulit ng libreng soft drink. Anya sa matandang nasa loob ng tindahan. Wala yun, iha. Sige na. Sige ho at uuwi na po ako. Saka siya nagsimula ng maglakad para umuwi na sa kanila.
Good morning po, Sir Hunter. Nakangiting bati niya sa binata nang pumasok na ito sa kusina. Nakahanda na rin ang kape nito. Maya-maya ay bigla siyang natigilan at nawala ang ngiti sa mga labi niya nang makita niyang tumango sa kanya ang binata. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha nito habang naglalakad ito palapit sa hapag. Teka, tama bang nakita ko? Tanong ng kanyang isipan. Tumango siya nang batiin ko siya ng good morning. Totoo yun? O baka naman namalikmata lang ako? Tanong pa niya sa sarili habang hindi pa rin inalis ang paningin dito. What? Seryosong tanong ni Hunter sa kanya nang napansin nitong nakatulala na siya. Anya at mabilis na nag-iwas ng tingin dito. Napalunok pa siya ng kanyang laway. Wala po sir, saad niya. Narinig naman niyang nagpakawala ito ng buntong hininga bago ito umupo sa lamesa. Naglakad naman siya palapit sa gilid ng pintuan. Doon siya tahimik na tumayo habang nakatingin ng mataman sa binata. Paminsan-minsan pa siyang lihim na napapangitari. Nako, Mabel, tumango lang naman si Sir Dodong sa'yo. Nang batiin mo siya kanina pero parang nanalo ka na ng raffle. Ano pa kaya kapag umuti na siya sa'yo? Saad pa ng kanyang isipan. Hay nako, umaga pero hayo na naman dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Are you okay, Miss Alfanta? Kunot ang noo na tanong ni Hunter nang mag-angat ito ng mukha at makitang nakangiti ang dalaga. Sa halip na sumagot, mas lalo na lamang lumapad ang ngiti sa kanyang mga pagkuway ipinilig ang kanyang ulo. Gwapo ka kaayo, Sir Dodong, sambit niya. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Hunter nang hindi nito maintindihan ang sinabi niya. What are you talking? Tanong nito. Po, anya nang bigla siyang bumalik sa sarili niya. Nawala na rin ang ngiti sa kanyang labi nang naramdaman niyang unti-unti nang nagiinit ang kanyang mukha dahil sa pagkakapahiya niya sa binata. Bigla siyang nag-iwas ng tingin dito. Wala po sir, ano lang po, mainisip lang po ako. Pagdadahilan niya rito. Umayos ka nga Mabil, para ka namang timang dyan eh. Paninir mo niya sa sarili. Malingaling ang batukan niya ang kanyang sarili dahil sa ginagawa niya. Nakakahiya ka. Paano kung malaman ni sir na may crush ka sa kanya? Nakakahiya yun, saad pa ng kanyang isipan. Humugot ng malalim na paghinga si Hunter, pagkuway. Pinakawalan yun sa ere. Muli nitong ibinalik ang atensyon sa newspaper na ibinabasa nito. Karaan ang ilang sandali ay nag-angat siyang muli ng mukha nang marinig niya ang pag-usog ng upuan. Tumayo na pala sa pwesto nito si Hunter. Let's go, anito sa kanya na maglakad na palabas ng kusina. Nagmadali muna siyang lumapit sa lamesa upang kunin ang tasa na ginamit nito at ilagay sa lababo pagkatapos ay patakbo na rin siyang lumabas ng kusina. Kinuha niya ang kanyang bag na nasa sopa, saka lumabas na rin ng bahay. Tahimik siyang sumakay sa front seat. Mabel, para sa'yo pala to. Anong tune na inabot sa kanya ang isang paper bag. Kunot ang noo na tinanggap naman niya yon. Ano to? Takang tanong niya. At sinilip na rin ang loob niyon. Mabilis na sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makita niya kung ano ang nasa loob niyon. Wow, kakanin! Saan to galing? Tanong niya habang malapad pa rin ang ngiti sa labi niya. Dumating sa bahay ang tiyahin ko eh. Galing Leyte. Marami kasi siyang dala na binagol kaya dinalhan na rin kita. Nakalimutan ko lang ibigay sa'yo kanina. Nakangiting saad ni Wancho sa kanya. Wow, salamat Wancho ha. Anya nang tapunan niya ng tingin ang binata. Paborito ko ito actually nang nabubuhay pa kasi ang tatay. Madalas siyang isama ng boss niya papuntang Leyte. Kapag uwi na siya ng bahay, lagi siyang may dala na ganito para sa amin ni Inay. Pagkukwento niya rito. Thank you ulit Wancho ha. Anong nakaraang linggo pa ako naghahanap ng ganito eh. Dagdag pa niya. Mabuti na lang pala at dumating sa bahay ang tiyak ko kaya nadalhan kita niyan. Salamat ulit Wancho. Anya, kakainin ko to mamayang tanghalian. Hey Mabel! Hi! Sir Asmon, nakangiting bati niya sa binata na makita niya itong papalapit na sa kanya. Nasa koridor siya at kasama si Emeros. Katatapos lang nilang maglinis sa mga kwarto sa 10th floor. Maya-maya ay nakita niyang naging seryoso ang itsura nito dahil sa pagtawag niya rito ng Sir. Kaya bigla siyang nag-peace sign dito. Oo na, Asmon. Anya na natatawa pa. Good morning po, Sir Asmon. Nakangiting bati ni Emeros sa binata. Hi, Rose. Biglang nawala ang malapad na ngiti sa labi ni Emeros pagkuway na patitig sa mukha ng binata. Tila nagugulat ito sa pagtawag ng lalaki sa pangalan nito. Hey, are you free tonight? Tanong ng binata kay Mabel.
Bakit? Tanong niya. Well, gusto ko ulit bumalik dun sa pinunta natin nung nakaraang gabi. Saad nito. Hindi ako sigurado. Dadaan pa kasi ako sa bahay ni Sir Hunter mamayang gabi. Don't worry, I'll wait for you. If you want, susunduin na lang kita sa bahay niya. Ha? Hindi na. Nakakaya naman sa'yo. It's okay. Walang nakakaya ron, Mabel. Anito. So later, okay? Hindi pa man siya nakakasagot sa sinabi nito, ay kagad itong umalis at iniwan sila ron ni Emerus. Ang bossy naman, hindi pa nga ako nakapag-decide niya at napasimangot pa habang sinusundan ng tingin ang papalayong binata. Hoy, okay ka lang ba? Tanong niya kay Emerus. Nang pagtingin niya rito, ay nakatingin ito sa malayo habang nakangiti ng malapad. Kilala niya ako, Bes. Anito nangunot ang kanyang noo. Si Sir Asmon, kilala niya ako. Tinatawag niya akong Rose, saad niya. So, mabilis pa sa alas 4 naglaho ang ngiti sa labi nito nang tapunan siya ng tingin. Anong sukar yan? Siyempre, masaya ko kasi kilala pala ako ni Sir Asmon. Umismid pa ito sa kanya at itinulak muli ang trolley na gamit nila. Napangiti naman siyang sumunod dito. Ang sabi ko, so, kinikilig ka ngayon, anya. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Emerus kasabay ng sunod-sunod na pagtangon nito. Oo, be, sobra, anito. Kalain mo, kilala pala ako ni Sir Asmon. Baka naman hindi ka na makatulog niyan mamaya dahil sa sobrang kilig. Pabirong saad niya habang tinatahak na nila ang koridor papunta sa laundry area. Ma'am, Anang Hunter, nang sagutin nito ang tawag ng ina. Hunter, anak, are you busy right now? Tanong ng ginang habang may excitement na mababanaag sa boses ito mula sa kabilang linya. Not really, why did you call? Tanong din ito. Isinandal pa nito ang likod sa swivel chair nito at tinanggal ang suot na salamin. Kahit maraming ginagawa, maraming papeles ang nasa lamesa nito na kanina pang niya binabasa at pinipirmahan. Sinasantabi muna nito ang trabaho upang kausapin ang ina nito. Well, Miranda called me earlier, anito. Mabilis namang nangunot ang noo ng binata nang mahimigan nito ang ina na parang may gustong sabihin. Son, why you didn't tell me about your marriage? Maya-maya ay tanong nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa mula sa sariling napabuntong hininga ng malalim ang binata at napahawak sa sentido nito. Ma'am, come on baby, hindi naman kami magagalit ng dad mo. Well, in fact, we're happy for you, pero sana, sinabi mo sa akin nang nagpunta kami riyan. You don't need to keep your marriage from us. I mean, Hunter anak, me and your dad is so happy right now kasi finally, lumagay ka na pala sa tahimik. Tapos ka na sa mga nangyari sa inyo ni Tinay, and I already saw Mabel and I think she's nice. I already like her and your dad is excited to see her too. Ma'am, uwi kami riyan para makita at makilala ng personal ang asawa mo. Putol nito sa pagsasalita ng anak. Oh God, you don't know how happy you made me and your dad right now, iho. I'm excited to see Mabel again. My daughter-in-law, dagdag pang saad ng ginang sa anak. Kumunot ang noo na nagpakawala na lamang muli ng malalim na buntong hininga ang binata. Ano bang sinasabi ng kanyang ina? He's not married to Mabel. Bakit naman yun sinasabi ni Miranda sa kanyang ina? Kabilin-bilinan nito na wag nitong mababanggit sa ina nito ang tungkol doon hanggat hindi pa naayos ang problemang yun. But look what happened now. Mas lalo lamang lumaki ang problema ko. Ma'am, look. Oh, I forgot baby. Nandito na ang mga amiga ko. Tinawagan ko sila to celebrate, so I'll hang up now, okay? We'll talk again later. And oh, by the way, one of these days, uuwi kami ng daddy mo riyan para makilala ng personal ang asawa mo. Oh God, I'm so excited. Nasa tono nga ng boses nito ang excitement dahil sa natanggap nitong balita. Kung nasa harapan lamang nito ang anak, malamang na kanina pa nito pinupog ng halik ang binata dahil sa kaligayahan nito. Bye son, I love you, anito, at agad na pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Muling napabuga ng malalim na paghinga si Hunter nang maputol na ang tawag. Napatiimbagang lamang ito ng pagkuway ibinalik sa lalagyan ang telepono. Mimi, nang pindutin nito ang intercom na nasa gilid ng lamesa nito. Pumasok naman sa opisina nito ang sekretarya nito. Yes sir, call Miranda, I need to talk to her. Galit na utos nito. Okay po sir, mabilis na lumabas ng silid ang babae. Damn it! Tanging nasambit ng binata, pagkuway na pahilamos pa sa mukha nito. Why did you tell her about the marriage certificate? Tiimbagang natanong ni Hunter kay Miranda nang magkausap na silang dalawa. Nasa mukha pa rin ng binata ang galit dahil sa ginawa ng babae.
Ang usapan kasi nilang dalawa na hindi malalaman ng magulang niya ang tungkol dun dahil ginagawa naman niya ng paraan para mapawalang visa ang papel na yun. But look what happened. Gustong umuwi rito sa Pilipinas ng magulang niya para makilala ng personal si Mabel, his wife, according to his mom. Banayad na nagpakawala ng buntong hininga si Miranda nang mag-angat ito ng mukha at tingnan ang binata. I'm sorry, iho. Anito nadulas lang ako. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ng binata habang nakatingin pa rin kay Miranda. I mean, hindi ko napigilan ang sarili ko na sabihin sa mami mo ang tungkol doon. Pag-amin din ito sa huli. Mas lalong umigting ang bagang ni Hunter. Now, this problem is getting worse, anya, at tumayo sa kanyang pwesto at naglakad palapit sa lamesang nasa sulok ng opisina. Kinuha niya roon ang bote ng alak at nagsalin sa rock glass. I'm sorry, iho, ulit. Naisip ko lang naman kasi na dapat ding malaman ng mami mo ang tungkol dito. I mean, she's your mom kaya dapat lang na alam niya ang tungkol dito. Go on, Miranda. Leave. Salip ay saad niya. Baka hindi pa niya mapigilan ang galit na nararamdaman niya ngayon. Baka mabaling niya rito ang lahat ng yun. Ayaw naman niyang maging rude sa ginang. Pero iho, I said leave, mariing sambit nito at sumimsim ng alak sa basong hawak niya. Wala namang nagawa si Miranda kung hindi ang tumayo sa pwesto nito at lumabas sa opisina ng binata. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hunter pagkuway muling bumalik sa kanyang swivel chair. Marami na nga siyang iniisip na problema sa trabaho niya. Tapos ngayon, dumagdag pa itong isa. Paano niya sasabihin sa mami niya na hindi naman totoo ang marriage certificate na yon? Na walang kasal na naganap sa kanila ni Mabel. Ayaw naman niyang mapahiya ang kanyang ina sa mga amiga nito dahil nauna na ang selebrasyon ng mga ito para sa kasal kuno niya. What will he do now? Maya-maya ay naagaw ang atensyon niya nang mula sa labas na opisina niya ay may kumatok doon. Come in! Bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang kanyang sekretarya. Yes, Mimi, tanong niya sa dalaga. Sir, your meeting with Mr. Zamora and Mr. Cortez is about to start. Anong babae? Mas mabilis namang tiningnan ni Hunter ang suot niyang wristwatch upang sipatin doon ang oras. And it's already 2 in the afternoon. Muntika na niyang makalimutan na may meeting pa nga pala siya sa dalawa na stockholder ng kumpanyang pinapamahalaan niya ngayon. Bukod kasi sa Imperial Palace na ngayon ay siya ang namamahala, may ibang mga negosyo pa ang pamilya nila na siya rin ang tumitingin sa ngayon dahil abala pa ang kanyang papa sa business nito sa ibang bansa. And his sister Amanda is getting married kaya siya lahat ang gumagawa sa ngayon ng trabaho nitong iniwan sa Pilipinas. Wala naman yung problema sa kanya. Mabuti nga yun at mas okupado siya ngayon ang isipan niya. Kaya kahit papano ay nalilimutan niya ang totoong problema ng kanyang puso. Inisang lagok niya ang natitirang alak sa basong hawak niya. Saka tumayo sa kanyang pwesto. I'll be there, Mimi. Okay po sir, anong babae. Saka muling lumabas sa opisina. Isinuot niya ang coat na hinubad niya. Kanina pagkatapos ay naglakad na rin palabas sa kanyang opisina. Tinungo niya ang conference room kung saan naghihintay sa kanya ang dalawang lalaki. Hunter, iho! Tumayo ang dalawang lalaki na medyo may edad na. Nakipagkamay ang mga ito sa kanya. Good afternoon, gentlemen. Anya, have a seat. So, nagkausap kayo ng daddy mo kagabi? Bye. Zoom. Pag-umpisang sabi ng isang lalaki si Mr. Zamora, we had a talk this morning. 2, sabi ni Mr. Cortez. Seryoso pa rin ang kanyang mukha habang nakatingin sa dalawang lalaki. Umupo na rin siya sa swivel chair na naroon sa unahan ng mahabang lamesa. I haven't talked to my dad yet, sabi niya. Nagkatinginan muna ang dalawang lalaki. Maya-maya ay bumuntong hininga na malalim si Mr. Zamora. Well, kagaya na sa napag-usapan natin nung nakaraan iho, anito, in accordance with Liquor Palace policy, you can't be president of this company while you are still not married, and I know you were aware about that. Saan nito? You were right, kumpadre. Pagsang-ayon naman ni Mr. Cortez sa sinabi ng unang lalaki. Simula pa man, that's the policy of this company. At dahil ang papa mo ang may malaking share ng kumpanyang ito, kaya siya ang naging president
dito for over a decade, pero ngayong ipinasa niya sa iyo ang posisyon niya rito. I don't think that the other board members and our investors will agree with your decisions. In this case, kailangan nating mag-held ng meeting para pagbutuhan kung sino ang susunod o pwedeng umupo bilang bagong presidente ng kumpanya. Lihim na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hunter matapos marinig ang mga sinabi ng dalawang lalaki. Yeah, he's aware of that policy at inaasahan na niya na dadating ang araw na pag-uusapan yun ng mga board member, shareholder at investors nila kung sino na ang upo bilang bagong presidente ng kumpanya. At sa ngayon ay malabong makabalik sa Pilipinas ang kanyang papa para muling hawakan ang dahil sa abala pa rin ito sa Washington. A policy is a policy, Hunter. Sabi pa ni Mr. Zamora sa kanya. Napatango naman siya bilang pagsang-ayon dito. Yeah, I know, Anya, pero hindi ba masyado pang maaga para pagbutuhan kung sino ang upong bagong presidente ng kumpanya? I mean, we can wait to my dad na muling bumalik dito para siya naman ang I don't think that Arthur will be able to go back here para pangasiwaan ulit itong kumpanya iho. Putol ni Mr. Cortez sa iba pa niyang gustong sabihin. I mean, mas malaki ang sales natin abroad simula nang ang papa mo na ang humawak sa branch natin doon. So we decided na siya na lang ang manatili ron at iba na lang ang humawak dito sa main branch natin sa Pilipinas. Saad pa nito. We wanted you to be a president of the Liqueur Palace iyo. That's true because we trusted you and we know na magaling ka rin katulad ng papa mo. Pero magiging bias naman kami sa ibang board kung hindi tayo dadaan sa maayos na proseso para sa pagpapalit ng bagong presidente natin dito. Napatango-tango siyang muli dahil sa mga sinabi ng kausap niya. Yeah, I understand, Anya. How about your girlfriend? Bigla siyang napatingin ng diretso kay Mr. Zamora nang marinig niya ang tanong nito sa kanya. I mean, napaka-imposible naman kung wala kang girlfriend, iho. Maybe you can ask her to marry you para manatili ka pa rin sa posisyon mo ngayon. Suggestion pa nito. Wala sa sariling natawa siya ng pagkakasabay ng pag-iling dahil sa sinabi nito. Yeah, right. Mabilis ding saad ni Mr. Cortez. I heard. Matagal na kayo ng girlfriend mo. Maybe this is the right time to ask her to marry you. Nakangiting saad nito sa kanya. Maya-maya muling naging seryoso ang itsura niya at saglit na nanahimik. Well, aside from kidding iho, kailangan na nating mag-set ng meeting about this matter. Maybe one of these days. Malapit na rin kasi ang anniversary ng kumpanya para doon na rin natin i-announce kung sino ang ipapalit ng papa mo. Yeah. Uutusan ko na lang ang sekretary ko na mag-set ng meeting para sa lahat. Saad niya, saka tumayo sa kanyang pwesto. Tumayo na rin ang dalawang lalaki at muling nakipagkamay sa kanya. Well, go ahead iho. Thank you. Tipid siyang umiti sa dalawa bago tuluyang lumabas ang mga ito sa conference room. Madilim na buntong hininga ang muling pinakawalan sa ere ng binata pagkuway napaupo muli sa pwesto niya kanina. Another problem. Hindi pa nga natatapos sa isang problema niya. Ito na naman. Hey Mabel! Napalingon siya nang marinig niya ang boses ni Asmon. Nakita niya na naman ang binata na papalabas na ng entrance ng hotel. Malapad na naman ang ngiti nito sa kanya. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Sa bahay ni Sir Hunter. Oh yeah, right. But how about yung lakad natin? Tanong pa nito. Napatingin siya kay Wancho na nakatayo sa gilid ng pinto sa front seat. Hindi ba pwedeng next time na lang? I mean, baka pagalitan ako ni Sir Hunter Anya. Come on. Hindi magagalit si Hunter sa'yo. Ako nang bahala na kakausap sa kanya. What is it? Sabay pa silang napalingon na marinig nila ang boses ni Hunter na ngayon ay papalapit na sa kinatatayo nilang dalawa. Kalalabas lang din ito sa hotel. Mabilis naman siyang nagbawi ng tingin dito. Hey bro, anong Asmon at inakbayan ng binata. Is it okay with you kung kukunin ko muna ngayon sa'yo si Mabel? Tanong nito. Nangunutot naman ang noo ni Hunter at napatitig sa kanya. Muli siyang nagbawi ng tingin dito. I mean, I'm asking Mabel on a date. Wala sa sariling napapikit na lamang siya kasabay ng pagpapakawalan niya ng buntong hininga matapos niyang marinig ang sinabi ng binata. Ewan pero bigla siyang nahiya, lalo pat naroon din si Wancho at nakatingin sa kanya. Ano na lamang ang sasabihin sa kanya ng binata kapag sumama siya ngayon kay Asmon? Baka isipin nito na cheap siya kung kani-kanino na lamang siya sumasama para makipag-date. Ilang segundo na siyang nakayuko pero wala na siyang narinig na nagsalita.
Maya-maya ay dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Mukhang mali ata ang ginawa niyang yun dahil nakita niyang nakatingin na sa kanya ang tatlong lalaki. Si Wancho at Asmon ay naghihintay sa kanya na magsalita siya, habang si Hunter naman ay seryoso lamang ang mukha. Walang ekspresyon na makikita sa itsura nito habang nakatitig din sa kanya. "Is it okay with you?" tanong muli ni Asmon sa kaibigan. Ngunit sa halip na sumagot si Hunter, walang imik na naglakad ito palapit sa kotse. Mabilis namang binuksan ni Wancho ang pinto sa backseat ng sasakyan. "Well, I guess it's a yes," anong Asmon nang sundan nito ng tingin si Hunter. Nakangiti pa ito ng malapad nang muling tingnan si Mabel. "So, let's go." Hindi niya malaman kung anong sasabihin sa binata. Muli siyang napatingin sa loob ng sasakyan kung saan naroon ang kanyang amo. Napalunok pa siya ng kanyang laway na makita niyang nagtiim ang bagang sa kanya ng binata. Pagkuway, nag-iwas ng tingin sa kanya. "Let's go, Mabel." Mabilis na hinawakan ni Asmon ang kanyang palad at hinila na siya nito papunta sa sasakyan nito. Nakaparada na rin pala sa tapat ng hotel. Wala na nga siya nagawa kung hindi magpatianod sa binata. Seryoso lang ang itsura ni Hunter habang nakatingin ito sa side view mirror. Nakatingin ito sa dalaga at sa kaibigan. "Let's go, Wancho," utos niya sa driver. Kagad namang tumalima ang binata. Binuhay na nito ang makina ng sasakyan at pinaandar niya na yun. "Ma'am," kunot ang noo na sambit ni Hunter nang pagkabukas niya sa pinto ng penthouse ay ang kanyang ina ang kanyang nabungaran doon. Nasa likuran na naman ito ang kanyang papa. Surprise! Malapad ang ngiti sa mga labing saad ni Josephine pagkuway mabilis na niyakap ang anak. "What are you doing here?" tanong niya. Ang buong akala niya ay sa mga sunod na araw pa uuwi ng Pilipinas ang kanyang mga magulang. Nagulat naman siya. Hindi niya inaasahan na ang one of these days na sinasabi ng kanyang ina kahapon nang magkausap sila sa telepono ay ngayong araw na pala. "OMG, how are you, iho?" tanong din ng kanyang papa. Niyakap din siya nito na mahigpit pagkuway hinalikan sa magkabilang pisngi niya. Sanay na siya sa ganun, lalo na kapag ilang buwan silang hindi nagkikita ng papa niya. What are you guys doing here?" Sa halip ay balik na tanong niya nang makapasok na nang tuluyan sa loob ng penthouse ang kanyang mga magulang. "Oh, I'm sorry baby. Itong daddy mo kasi kahapon pagka-uwi niya galing sa trabaho ay kinulit agad ako." Nang kinulit, he insisted na uuwi agad kami rito because he's excited to see your wife, Mabel, saad ng kanyang ina. Kunot ang noo na pabuga siya ng malalim na paghinga. This is it. Malaking problema na nga itong kinakaharap niya ngayon. Napailing na lamang siya. "So, where's your wife? I'm dying to see my daughter-in-law. Son, your mom keep telling me that she met Mabel already. At nagsiselos na ako sa kanya. Walang ibang bukang bibig ang mami mo, kundi Mabel. Mabel, Mabel," tura ng kanyang papa, pero natawa pa itong muli. Josephine, Arthur, biglang dumating si Miranda. Napatingin pa sa may pinto ang mag-asawa. "Hi Miranda, how are you? It's been a while." "Arthur, how are you?" tanong nito at kagad na naglakad palapit sa mag-asawa. Humalik at yumakap pa ito rito. "Hindi ko inaasahan ang biglang pagdating ninyo rito," saad pa ni Miranda. "Well, we came here because just to see our daughter-in-law." Ngiting sagot ni Arthur. Wala sa sariling napatingin si Miranda kay Hunter. Kitang-kita pa nito ang pagtiim ng bagang na binata. "At sakto lang din ang pag-uwi namin dito ngayon because next week is the anniversary of Liquor Palace," saad din ni Josephine. "Yeah," ano Miranda habang napatingin pa ito sa binata. "So, where's your wife, son? Nandito ba siya ngayon?" "I really wanted to see her," muling saad ng kanyang papa. Muli siyang napabuga ng malalim ng paghinga, pagkuway, napahawak sa kanyang batok. Can I talk to you, Miranda?" Napatingin naman ito sa kanya. Nang maglakad siya palabas ng kanyang penthouse ay sumunod naman ito sa kanya. "Ate!" Pagkababa pa lamang niya sa sasakyan ay kagad siyang sinalubong na kanyang kapatid na si MJ. Umiiyak pa ang dalaga kaya bigla siyang nag-aalala. "MJ, bakit?" tanong niya. "Ate!" Humihikbi pa itong natuluyang makalapit sa kanya. Hinahawakan niya ito sa kamay. "Bakit? Anong nangyari?" tanong niya ulit sa kapatid. "Si Ken, isinugod sa ospital si Ken kanina." Bigla siyang nilukob na matinding kaba matapos niya marinig ang balitang yun galing sa kapatid niya.
Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ang dautal na tanong niya. Anong nangyari sa kanya, MJ? Magsalita ka. Mabel, bakit may problema ba? Nagtatakang tanong ni Wancho nang lumapit ito sa dalang babae. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha nang harapin niya ang binata. Nasa ospital daw ang kapatid namin, anya. Biglang nangunot ang noo nito. Ha? Bakit anong nangyari? Bigla na lang siyang nahimatay kanina habang nandito sa labas. Mabuti na lamang ay nakita agad siya ng mga kapitbahay natin, ate. Kaya isinugod agad siya sa ospital. Anang MJ habang naluluha pa rin. Labis ang pag-alala para sa bunso nilang kapatid. Tara at ihatid ko na kayo sa ospital, saad ni Wancho at muling binuksan ang pinto sa front seat. Sa backseat naman sumakay si MJ. Nang maisarado ang pinto, ay nagmamadali na rin itong umikot sa sasakyan at lumulan muli sa driver's seat. Tahimik lamang si Mabel habang nasa biyahe. Sila papunta sa ospital kung saan dinala ang kanyang kapatid. Hindi na nga rin siya makapagpasalamat ng maayos kay Wancho dahil sa pagkataranta niya basta pagkababa niya sa kotse ay nagmamadali na siyang pumasok sa entrance ng ospital habang kaagapay niya si MJ. Nasaan ba siya, MJ? Tanong niya sa kapatid habang tinatahak na nila ang pasilyo. Nasa ER siya kanina at ate. Oh, Diyos ko, tanging nasambit niya. Pagkuway, ipinagsalikop niya ang nanlalamig niyang mga palad. Tahimik na nananalangin habang bagabag ng labis na kaba at takot ang kanyang puso. Pagkarating nila sa labas ng ER, sakto namang palabas na rin ang doktor na lalaki. Dok, anya. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Kumusta po ang kapatid namin? Tanong niya. Malungkot na humugot ng malalim na paghinga ang doktor. Saka yun, pinakawalan sa ere. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo, iha. Base sa examination ko sa sitwasyon ng kapatid nyo, ngayon kailangan na niyang maoperahan ng mas maaga. We need to do a heart transplant as soon as possible. Habang tumatagal na hindi na operahan ang kanyang puso, mas lalong lumalaki ang butas doon at mas lalong mapanganib ang buhay ng kapatid nyo. And we don't want to lose him, right? Pakiramdam ni Mabel, bigla siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga sandaling yun. Parang gusto niyang panghinaan ng buong katawan niya. Saan naman siya kukuha ng pera ngayon para sa operasyon ng kanyang kapatid? Malaki ang kalahating milyon. Yun para sa operasyon yun. Saan naman siya lalapit para humiram ng ganong kalaking salapi. Muling nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Maya-maya ay naramdaman niya ang pagyakap ni MJ sa kanyang bewang. Pero paano naman ang kapatid niya kung hindi ito maoperahan agad? Maagang mawawala sa kanilang tatay. Maaga na nga itong nawala, kaya ayaw niyang pati ito kapatid nila ay mawawala rin sa kanila ng ganun ng kaaga. Hindi niya kakayanin na mas mauna pang mawala sa mundo ang bunso nilang kapatid kaysa sa kanya. Nasaktan na siya ng sobra nang mawala ang tatay nila. Kaya panigurado siyang mas masasaktan siya ngayon kung pati ang kapatid niya ay mawawala rin sa kanila. Mas maagang operasyon, mas malaki ang chance natin na makaligtas ang kapatid niyo, iha. Kung patatagalin naman natin tong sitwasyon niya. Huminto sa pagsasalita ang doktor habang matamang nakatingin sa kanya. Alam na niya kung anong gusto nitong sabihin sa kanya. Wala sa sariling nakagat niya ang pangilalim niyang labi upang pigilan ang nagbabadya niyang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Napatango pa siya sa doktor. I'll go ahead. Ihanapin mo na lang ako kung may kailangan ka pa, anang doktor saka umalis. Naiwan sila ni MJ sa labas ng ER. Ate, nangihina ang kanyang tuhod na napaupo siya sa bleacher na naroon sa gilid ng pasilyo. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga upang tanggalin ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang pakiramdam niya anumang sandali ay kakapusin siya ng hangin. Saan tayo hingi ng tulong para mapaoperahan agad natin si Ken? Maluhal-luharing tanong ni MJ sa kanya nang umupo ito sa kanyang tabi. Nagkibit naman siya ng kanyang mga balikat. Ewan ko, MJ, wala rin ako maisip. Hindi ko alam kung saan ako lalapit ngayon para lang humingi ng tulong. Para humiram ng pera, iwan ko. Nagugulang saad pa niya. Tahimik na napahikbi na lamang si MJ pagkuway niyakap siya.
Tahimik na bumaba si Hunter sa mataas na hagdan at naglakad papasok sa dining. Pero gano'n na lamang ang pagsasalubong ng mga kilay niya nang wala siyang madatna na kape sa lamesa. Kunot ang noo na tiningnan niya ang oras sa suot niyang relo. It's already 7:20 pero bakit walang kape sa lamesa niya? Hindi ba pumasok ang dalaga? Nang magtaas siya ng mukha ay saglit na inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Wala ron sa loob ng kusina si Mabel. Naglakad ulit siya palabas ng kusina. Wala rin sa sala ang dalaga. Madalas siya naman niya itong makita roon kapag bababa siya sa sala pero bakit wala ito? Maya-maya ay nagpasya siyang lumabas ng bahay. Naroon sa labas ng main door si Wancho at nagpupunas ng sasakyan niya. Wancho! Tawag niya rito. Tumigil naman ang binata sa ginagawa nito. Good morning po Sir Hunter. Where's Miss Alfanta? Tanong niya. Hindi po siya makakapasok ngayon, sir. Muling nagsalubong ang mga kilay niya. And why? Nasa hospital po kasi siya ngayon. Why? What happened? Magkasunod na tanong nito sa lalaki. Sinugod po kasi sa hospital kagabi ang bunso nilang kapatid. May sakit po kasi. Ipinapasabi na lang po niya sa inyo na hindi na muna siya makakapasok sa trabaho niya. Anang Wancho. Tahimik na napatango na lamang siya dahil sa sinabi ng kanyang driver. Aalis na po ba tayo ngayon, sir? Nagpakawala siya ng mutong hininga pagkuway humakbang na rin palabas ng bahay. Sa hotel na lamang siya magkakape. Kaagad namang binuksan ni Wancho ang pinto sa back seat. Nang makasakay doon ang binata ay nagmamadali na rin itong sumakay sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Miranda! Tawag niya sa babae na makita niya ito sa front desk at kinakausap ang isa nilang empleyado. Go! Ikaw na ang bahalang mag-abot niyan sa chief. Just make sure na maihatid agad ang pagkain sa suite ni na Mr. and Mrs. Imperial, okay? Yes po, Miss Miranda, anang babae na at kaagad na tumalima. Naglalakad naman si Miranda palapit kay Hunter. Yes, iho, I need to talk to you, anya at kaagad na naglakad upang tunguhin ang kanyang opisina. Sumunod naman dito si Miranda hanggang sa makarating at umarating nila ang opisina ng binata. Nagkausap na ba kayo ni Mami? Tanong niya rito. Well, hindi pa ulit kami nagkakausap simula kagabi. Hindi ko na muna sila inistorbo ng papa mo. Sagot nito. And why? May kailangan ka ba? Hindi agad nagsalita si Hunter upang sagutin ang tanong sa kanya ni Miranda. Sa halip ay naglakad siya palapit sa kanyang lamesa at umupo sa swivel chair na naroon. Did you talk to Miss Alfanta? Hindi pa rin. Pupuntahan ko sana siya kagabi sa kanila but Wancho told me na nasa hospital daw siya dahil sinugod doon ang kanyang kapatid. Maybe I will talk to her later, anito. Isang malalim na buntong hininga ang muling pinakawala ni Hunter sa ere pagkuway, pabagsak na isinandal ang likod sa upuan. Kunot ang noo na patitig naman si Miranda sa binata. Are you sure about this, iho? Tanong nito. I mean, I'm sure na magagalit ang parents mo kapag malaman nila ang binabalak mo ngayon. Why don't you tell them the truth instead? Tiimbagang na tinapunan ng tingin ni Hunter si Miranda. This is all your fault, Miranda. If you hadn't told her about the marriage certificate, hindi na sana aabot sa ganito ang problema ko. May paninisip ang saad nito. Napayo ko na lang si Miranda na makita ang galit na itsura ni Hunter. He's blaming her right now. Well, wala naman ibang sisisihin ang binata kung hindi ito lamang. Siya, si Miranda at ang abogado niya lang naman ang nakakaalam tungkol sa marriage certificate na yon, bukod sa taong may gawa yun. I don't want them to get upset because of me. Napapahilamos pang saad niya kung hindi niya gagawin ang binabalak niyang ideyas na nasa isip niya kahapon, malamang na magtatampo sa kanya ang mga magulang niya. Kaya kahit ayaw man niyang gawin ang bagay na yon, he had no other choice. I'm sorry, iho, tanging nasambit na lamang ni Miranda sa binata. Ate, napalingon siya sa hospital bed nang marinig niya ang kanyang kapatid na si Ken. Kararating niya lang galing sa bahay nila. Kumuha siya ng mga gamit at pagkain para dito. Ang sabi kasi ng doktor ay kailangan pang manatili sa hospital ang kapatid niya para mamonitor ang sitwasyon nito. At dahil doon, mas lalo siyang nai-stress kung saan kukuha ng ipambabayad sa bill kapag nakauwi na ito sa bahay nila. Isama pa rin ang pera para sa operasyon nito. Halos hindi na nga siya makatulog sa nagdaang gabi. Kakaisip sa problemang yun. Nagugutom ka na ba, Ken? Tanong niya rito nang umupo siya sa gilid ng kama. Nasa ward sila ngayon. Hindi naman niya afford ang private room kaya roon na sila nagpapahatid kagabi. Nang makalabas sila ng ER, itong kapatid niya. Opo ate, sagot ito.
Tika lang at may dala akong pagkain. Muli siyang tumayo sa kanyang pwesto at inilabas sa paper bag ang pagkain na niluto niya kanina sa bahay nila. Ito, kumain ka ng marami ha, para lumakas ka ulit. Inalalayan niya munang makaupo ng maayos sa ibabaw ng kama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay inabot niya rito ang pagkain. Si Nanay Ate, nasa bahay pa, maya-maya dadating din sila dito ni Ate MG mo. Tahimik na kumain ang binatilyo. Maya-maya ay muli itong nag-angat na mukha at malungkot siyang tiningnan nito. Sorry ate ha, anong tumigil ito sa pagkain. Nangunot naman ang kanyang noo dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Sorry, para saan naman ang sorry mo? Tanong niya. Banayad na nagpakawala ng buntong hininga si Ken. Dahil dito, sa sakit ko, sagot nito. Dahil sa akin, mas malaki ang problema mo ngayon, kaya sorry ate, kung pabigat pa ako. At, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Putol niya sa iba pa nitong gustong sabihin sa kanya. Wala ka namang kasalanan sa akin. Kaya hindi mo kailangan na humingi ng sorry. Saka kapatid kita, kaya responsibilidad kita, hindi naman kita hayaan na makitang nahirapan. Ate mo ako, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo, para gumaling ka. Bigla na namang tumulo ang luha ni Ken. Yumuko ito upang itago ang mukha sa ate niya. Mabilis niyang kinagat ang pang-ibabang labi niya upang pigilan ang nagbabadya niyang luha. Sa sulok ng kanyang mga mata, hinawakan niya sa balikat ang kapatid at masuyong hinaplos ito. Lungkot at awa ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun para sa kapatid niya. Huwag ka lang umiyak, wala namang masamang mangyayari sa'yo. Gagawin ni ate ang lahat para gumaling ka. Saad niya, kahit medyo nangangatal na rin ang kanyang boses dahil sa pinipigilan niyang iyak sa lalamunan niya. Natatakot kasi ako ate, sumisinghot na saad ni Ken. Kumilos siya sa kanyang pwesto upang yakapin ang kapatid. Hindi ba ang promise ni ate sa'yo? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. So huwag ka na umiyak. Magiging okay ka rin. Makakahanap din tayo ng heart donor pati perang pampaopera sa'yo. Huwag kang mag-alala. May awang Diyos. Gagaling din tayo. Napabitaw siya sa kanyang kapatid at sabay silang napalingon sa kamang naroon sa tabi ng kama ni Ken. Isang binatilyo rin ang naroon nakangiti habang nakatingin sa kanilang dalawa. Mukhang hindi rin ata nalalayo ang edad nito sa edad ni Ken. May mga dextrose na nakakabit sa braso nito. Ako pala si Ja, nakangiting pagpapakilala nito habang nakatingin kay Ken. Anong pangalan mo? Ako si Ken. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ng lalaki, dahilan upang lumitaw ang mapuputi at pantay nitong mga ngipin. Namumutla man ang itsura nito pero hindi maikakalang gwapo itong bata, matangos ang ilong at medyo singkit ang mga mata. Nice meeting you, Ken, saad nito. Narinig ko sa doktor mo kagabi ang sabi niya na may sakit ka sa puso. Panayad at tumango ang binatilyo bilang tugon sa tanong nito. Ako naman, may sakit ako na brain tumor. Nakikinig lamang si Mabel sa dalawa. Maya-maya ay naagaw ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng pintuan ng ward. Bagya pa siyang nagulat na makita ron ang binata. Ewan pero biglang sumakdo ang kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Suminyas sa kanya si Hunter. Ken, saglit lang at lalabas ako ha, iiwan ko muna kayo rito. Anya sa kapatid. Sige po ate, naglalakad na siya palabas ng ward. Naroon sa pasilyo si Hunter at naghihintay sa kanya. Ngayon lamang niya naalala na may trabaho pala siya rito dahil sa malaking problemang iniisip niya simula pa kagabi na wala na sa isipan niya na pumasok sa kanyang trabaho. Hala, baka pagalitan niya ako dahil hindi ako nagpaalam na absent ako sa trabaho ko. Baka tanggalin niya na ako sa trabaho ko. Sa isip-isip niya habang naglalakad siya palapit dito. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga upang tanggalin ang bolang nakabara sa dibdib at lalamunan niya. Sir, sorry po kung hindi ako nakapasok sa trabaho ko. Hindi po ako nakapagpaalam sa inyo, saad niya at kaagad dito nang makalapit na siya ng tuluyan dito. Hindi naman agad nagsalita si Hunter. Mataman lamang itong nakatitig sa kanya. Seryoso siya? Mabel, baka nga tanggalin kanya sa trabaho mo. Bulong niya sa kanyang isipan. I understand. Muli siyang napaangat na mukha at napatitig dito nang marinig niya ang sinabi nito. Hindi po kayo galit sa akin, sir? Tanong niya. Can I talk to you, Miss Alfanta? Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya. Sige po, sir, kinakabahang saad niya. Nang maglakad si Hunter para umalis sa pasilyong yun,
Napasunod na rin siya rito. Tahimik lamang siya habang iniisip kung anong gusto nitong pag-usapan nila para sadyain pa siya nito sa ospital. Hindi niya namalayan, nakalabas na pala sila sa ospital. Nasa garden na sila. Doon ay hindi masyadong matao. Presko pa ang hangin. Ano po ang pag-uusapan natin, sir? Tanong niya rito habang nasa lilim sila ng malaking puno. About the marriage certificate, saad nito. Napalunok siya sa kanyang laway na magsalubong ang kanilang mga mata ng binata. Seryoso pa rin ang itsura nito. Walang emosyong makikita sa mga mata nito. Hindi niya tuloy malaman kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Kung matatakot ba siya o ano. Sir, sinasabi ko na po sa inyo na wala akong kinalaman tungkol doon. Hindi po ako ang may gawa nun, sabi niya rito. Kung nagpunta po kayo rito para akusahan ulit ako, I want you to be my wife, Miss Alfanta. Bigla siyang natigilan na magsalita si Hunter. Natulala siya rito. Makaraan ilang sandali ay nangunot ang kanyang noo. Ano raw? Anong sinabi nito sa kanya? Bumuka ang kanyang bibig pero walang kataga ang lumabas doon. I want you to be my fake wife, Miss Alfanta. Ulit ni Hunter. Tika, baka guni-guni lang ang narinig niya. Hindi kasi nagbago ang expression sa mukha ng binata eh. Baka sa isipan niya lang yun narinig. Tika lang sir ha, anya at mabilis na tumaliko dito. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ng malalim ang kanyang ginawa. Inhale, exhale, Mabel. Paulit-ulit na saad niya sa sarili. Pagkatapos ay halos ilang minuto ay muli siyang humarap sa binata. Tama po ba ako sa narinig ko sir? Seryosong tanong niya. Aba loko naman pala itong lalaking to eh. Pagkatapos niya akong akusahan na siya ang may gawa ng marriage certificate na yun dahil naghahabol siya ng pera nito. Ngayon naman ay sasabihin nito na sa kanya na gusto siya nitong maging asawa. Okay lang ba ito? I don't want to repeat myself again, Miss Alfanta. Bagang na saad nito sa kanya. Bigla siyang natawa ng paghuway. Okay lang po ba kayo sir? I mean, sorry po ha. Pero nagbibiro po ba kayo sa akin? Hindi po ba? Do I look like I'm kidding, Miss Alfanta? Balik na tanong nito sa kanya. Muling naging seryoso ang kanyang mukha at napatitig na mataman sa mata nito. Yeah, he's serious. Lagi naman seryoso ito eh. Pero iba ang nakikita niya ngayon sa mga mata nito. I know you need a large amount of money for your brother's operation. I can help you with that in one condition. Anin to. Wala sa sariling muli siyang napalunok ng kanyang laway. Hindi niya magawang makapagsalita basta na nakatitig lamang siya sa mukha ng binata habang nagsasalita ito. Be my fake wife, Miss Alfanta, and I'll take care of everything. Nakatulala lamang si Mabel habang nakaupo sa bench na naroon sa garden ng hospital. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. May ilang minuto na simula nang matapos ang pag-uusap nila ni Hunter pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsisink in sa utak niya ang mga sinabi nito kanina. Ulit-ulit na parang sirang plaka sa utak niya ang boses at mga katagang binibitawan nito sa kanya. Be my wife, Miss Alfanta. Be my fake wife, Miss Alfanta. Muli siyang nagpakawala ng malalim ng buntong hininga at ipinilig ang kanyang ulo. I know you need a large amount of money for your brother's operation. I can help you with that in one condition. Pretend to be my wife at ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin sa operasyon ng kapatid mo. Hindi siya makapag-isip ng mabuti sa mga sandaling yun. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang sabi sa kanya ni Hunter ay hintayin nito ang kanyang sagot mamayang gabi. Kung tatanggapin niya ang alok ng binata, siguradong maoperahan niya agad si Ken at sa lalong madaling panahon kung tatanggapin niya ang alok sa kanya ni Hunter. Hindi na niya kailangan maproblema kung saan siya kukuha ng malaking pera para sa operasyon ng kapatid niya. Wala na siyang iisipin dahil sagot na nito ang lahat. Pero paano naman niya sasabihin sa mga kapatid niya, sa nanay nila ang tungkol sa marriage certificate nilang dalawa? Paano niya sasabihin may asawa na siya ng ganun lang kadali? Paano niya ipapaliwanag sa mga ito ang lahat? At isa pa, ang mga magulang ng binata, anong sasabihin ng mga ito sa kanya kapag nalamang asawa siya ni Hunter? Hindi kaya iba ang isipin ng mga ito sa kanya? Maraming katanungan sa isipan niya sa mga sandaling yon. 1 million, Miss Alfanta. Just think about it. I need your answer. Tonight, I'll wait for you in my place. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Saglit niya itong inipon sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. Kanina pa kita hinahanap. Bigla siyang napalingon sa kanyang gawing likuran nang marinig niya roon ang tinig ng kanyang nanay.
Naglakad ang matanda palapit sa kanyang pwesto. Umupo ito sa kanyang tabi. Nay, kanina pa po ba kayo dumating dito? Tanong niya rito. Bumuntong hininga naman ang matanda pagkatapos ay tinapon sa malayo ang paningin. Sa halip na sagutin ang tanong niya, nanatili lamang itong tahimik ng ilang saglit. Labis ako nasaktan nang mawala ang tatay niyo. Maya-maya saad nito. Napalingon naman siya sa sinabi ng kanyang nanay at napatitig sa nakaside view nitong mukha. Kita niya ang ngiti nito ng mapait habang nasa malayo pa rin ang paningin. Hindi ko kasi matanggap na ganun kaaga siyang nawala sa atin. Sa akin, hindi ko matanggap na bigla siyang nawala sa mundo. Nasaktan ako, nalungkot ako, nangulila ako sa pagkawala ni Arnolfo, pero hindi ko man lang naisip na may mga anak din akong labis na nalulungkot at nasasaktan dahil sa pagkawala ng tatay nila. Nawala sa isipan ko ang mga anak ko. Ang nariyan na umaasa at kailangan ang pagkalinga ko. Wala akong ibang inisip at iniintindi kong hindi ang sarili ko. Malungkot na pagkukwento nito. Mabilis niyang kinagat ang pangilalim niyang labi upang pigilan niya. Ang luha ngayon ay biglang nagbabadya sa sulok ng kanyang mamata nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang nanay. Lumingon si Corazon sa kanyang anak. Muli itong ngumiti ng mapait. Anak, Mabel, patawarin mo ako kung ikaw ang pumapasan sa lahat ng responsibilidad na dapat ay ako ang gumagawa para sa inyong magkakapatid. Tuloy-tuloy nang tumulo ang luha sa pisngi ng matanda. Hindi na rin napigilan ni Mabel ang kanyang mga luha. Kahit anong gawin niyang pagpipigil dito, naramdaman niya ng kanyang nanay na dumapo sa palad niyang nasa ibabaw ng mga hita niya. Alam kong marami na akong pagkukulang sa iyo, sa mga kapatid mo, simula nang mawala ang tatay niyo, at kung hindi pa naisugo dito si Ken kagabi, hindi ko pa marirealize na nariyan pala kayo sa akin, na nariyan pa ang mga anak ko na kailangan ako. Masuyong pinisil ni Corazon ang mga palad ni Mabel. Patawarin mo ako anak kung ikaw na naghirap para maitaguyod ang pamilya natin. Ako dapat yun. Ako dapat ang gumagawa ng lahat ng yun. Sana nakapagtapos ka sana ng pag-aaral mo. Sana hindi ka nagsasakripisyo para sa amin ng mga kapatid mo. Lumuluhang saad nito sa anak habang matamang nakatitig sa mata ni Mabel. Mabilis pinunasan ni Mabel ang kanyang luha sa kanyang mga mata na unti-unting pumapatak na. Nay, okay lang naman po yun. Hindi naman po ako nagrereklamo sa ginawa ko. Hindi ko rin naman po maatim na pabayaan ka, pati ang mga kapatid ko. Mahal ko kayo kaya lahat gagawin ko para sa inyo. At naiintindihan ko rin naman po ang mga pinagdaanan nyo simula nang mawalang tatay. Kaya wag nyo na lang pong sisihin ang sarili nyo sa mga nangyari. Tapos na po yun. Wag na nating balikan ang mga yun. Umiyak na rin saad niya sa kanyang nanay. Kumilos siya sa kanyang pwesto. Umusog siya palapit dito. Binawi niya ang kanyang kamay na hawak nito. Inakbayan niya ito. Okay lang po yun. Sorry anak. Okay na po yun nay. Anya at niyakap ang nanay niya ng mahigpit. Mas lalong naiyak si Corazon sa balikat ng anak. Pagkatapos ng ilang taong walang ibang inisip kung hindi ang sarili niya. Ngayon, hito at muli itong babangon para sa mga anak nito. Matapos ang ilang sandaling iyakan at paghingi ng sorry, naging payapa na rin ang puso ni Mabel. Pakiramdam niya pagkatapos ng ilang taong pagdadamdam niya sa kanyang nanay, ngayon lumuwag na ang kanyang dibdib. Tila na nabunutan yun ng malaking tinik. Saan pala tayo kukuha ng malaking pera para sa operasyon ng kapatid mo anak? Maya-maya tanong nito. Pinatuyo niya ang kanyang mga luha sa mukha gamit ang likod ng kanyang mga palad habang sunod-sunod pa rin ang pagsinghot. Huwag niyo na pong alalahanin yun, Nay. Ako na pong bahala, anya. Nangunot naman ang noon ni Corazon habang nakatitig ito sa anak. Mabel, inay, magtiwala po kayo sa akin. Putol na sasabihin sana nito sa kanya. Sa klase pa lamang ang tingin sa kanya ng nanay niya. Alam niya na kung anong gusto nitong sabihin sa kanya. May pagamot po natin si Ken. Matatapos din po tong problema natin. Magiging okay din po siya, saad pa niya. Ngumiti na lamang ulit si Corazon. Pagkuway umangat ang isang kamay at masuyong hinaplos ang pisngi ng anak. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin ng kapatid mo anak. Huwag kang mag-alala. Babawi ako simula ngayon. Iwan ko ng bisyo ko. Babawi na ako sa inyo. Ako na ulit ang mag-aasikaso sa inyo magkakapatid. Napangiti siya matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang nanay. Muling nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Bago pa tumulong muli ang mga luha niya roon. Agad siyang yumakap dito. Salamat po, Nay. Salamat din, anak. Bes, kumusta si Ken? Tanong ni Emerus. Nang kinagabihan ay dumalaw ito sa ospital kasama si Aces.
Ayun, medyo okay naman siya, sagot niya. Naroon lamang siya sa labas ng ward. Pasensya ka na bes kung wala kaming maitutulong sa'yo ngayon. Ha, malungkot ding saad ni AC sa kanya. Tipid siyang ngumiti sa dalawa. Okay lang yun, naiintindihan ko naman kayo. Ikailan daw operahan si Ken? Tanong ulit ni Emerald sa kanya. Hindi ko pa nakakausap ang doktor, Anya. Wala pa rin naman kasi akong pera sa ngayon eh. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Emerald sa ere. Pagkuhay yumakap sa kanyang braso, hayaan mo. Susubukan ko ang ate, baka makahiram ako sa kanya. Kahit man lang konti, pagkuhay yumakap sa kanyang braso, hayaan mo. Wag na, okay lang Eme, Anya. Susubukan ko nga para naman, hindi na okay na ako. Bayaan mo na yun. Gate pa niya sa kaibigan. Ngumiti siya rito muli. Sigurado ka? Tumango naman siya. Dasal lang ang may tutulong ko sa ngayon, bes, anang Aces. Ngumiti rin siya rito. Malaking tulong na yun sa amin, bes. Paano? Mauna na kami. Dumaan lang din kami rito para kumustahin si Ken, pati na rin ikaw. Salamat, Eme. Kung hindi ka pa makakapasok bukas, kami na ang bahala magsabi kay Miss Miranda. Ani Aces. Salamat, Ace. Sige na, mauna na kami. Kung may kailangan ka pa, magsabi ka lang sa akin, ha? Salamat, Anya. Bago tuluyang umalis ang dalawang dalaga. MJ, ikaw na munang bahala rito, ha? Samahan mo muna si nanay rito. Anya nang makapasok na siya sa ward. Bakit? Saan ka pupunta, anak? May pupunta lang po akong importante na ibabalik din po mamaya. Sige, mag-ingat ka. Isama mo na rin si Nexie. Mamayang bago ka pumunta rito. Opo, lumapit siya sa kanyang inay at nagmanumuran rito bago siya umalis sa ward. Pagkalabas niya ng ospital ay kaagad siyang sumakay sa taxi. Tahimik lamang siya habang nasa biyahe. Okupado ang kanyang isipan, maya-maya na rin ay ang pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga upang tanggalin ang kabaroon upang pakalmahin ang kanyang sarili. Simula kanina ay hindi na nawala sa isipan niya ang napag-usapan nila ni Hunter. Wala na siyang ibang pagpipilian para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Handa siyang gawin ang lahat. Good evening po, Mama Belle. Nakangiting bati sa kanya ng guard nang pumara o huminto ang sinasakyan ng taxi sa village. Ngumiti rin siya sa lalaki. Good evening po, Kuya Mel. Nandiyan na po ba si Sir Hunter? Tanong niya rito. Kararating lang po, tatawag ako sa bahay niya para ipalim na nandito ka sa labas. Hindi na po, pupunta ko na lang po siya, saad niya. Sige po ma'am, anong lalaki. Saka binuksan ang gate upang makapasok sa loob ng ang taxi habang papalapit sa bahay ni Hunter ang taxi na sinasakyan niya. Mas lalo lamang lumalakas ang kapagkabog ng kanyang puso. Hindi na siya mapakali sa kanyang kinaupuan. Parang pakiramdam din niya may mga paru-paro na namang nagrarambulan sa loob ng kanyang sikmura. Nakikiliti siya na parang ewan. Nalalamig din ang kanyang mga palad. Parang narinig niya ang sariling tibok ng puso. Nandito na po tayo, ma'am. Bigla siyang napatingin sa taxi driver nang marinig niya itong nagsalita. Po, tanong niya pagkuhay na patingin din sa labas ng bintana. Nasa labas na nga sila ng bahay ng binata. Ito bayad ko kuya. Inabot niya rito ang pera. Pagkababa niya sa taxi ay muli siyang nagpakawala ng sunod-sunod na malalim na paghinga. Ito na Mabel, buo na ba talaga ang pasya mo? Tanong niya sa sarili habang nakatayo siya sa labas ng gate. Para sa kapatid mo, Anya. Ilang saglit pa siyang nanatiling nakatayo roon bago siya dahan-dahang naglakad palapit sa maliit na gate na nasa gilid. Gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Miss Miranda, binuksan niya yon at pumasok. Doon, ramdam pa niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang naglalakad na siya palapit sa main door. Hindi na nawala ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. May tinig na sumisigaw sa kanyang isipan na wag na siyang tumuloy doon, pero ang kanyang mga paa ay parang may sariling utak at patuloy lamang sa paghakbang. Hanggang marating na niya ang main door, naroon na siya sa tapat niyon. Muli siyang bumugot ng malalim na paghinga. Saglit niya yung inipon sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. Maya-maya ay namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nakahawak na sa siradura at binubuksan na ang malaking pintuan. Katahimikan ang sumalubong sa kanya sa malaking sala ng bahay. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Walang tao, wala ring maririnig na kahit anong ingay. Napatingin siya sa itaas ng hagdan. Siguro nasa kwarto niya siya, anya sa sarili. Naglakad na siya papasok nang makarating siya sa sala. Nagdalawang isip pa siya kung aakit ba siya sa ikalawang palapag ng bahay para puntahan ang binata. Pero sa huli, ang kusina ang kanyang tinungo. Sa lip, nakausapin agad ang binata. Nagpasya muna siyang magluto para sa kapunan nito. Kabado at okupado
pa rin ang kanyang isipan habang nasa harapan siya ng lababo at naghuhugas ng mga ginamit niyang utensils kanina sa pagluluto ng pagkain ng binata. Maya-maya ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig niyang may tumikhim doon. Nagtama ang mga mata nila ni Hunter. Nakatayo ang binata sa gitna ng pintuan habang seryosong nakatingin sa kanya. Naroon na naman ang pamilyar na kaba ng kanyang dibdib. Parang lumulukso ang kanyang dibdib habang magkasalubong ang mga paningin nilang dalawa. Maya-maya ay nagbawi siya ng tingin sa binata. Muli siyang tumalikod at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Dinig na naman niya ang mga yabag ni Hunter habang papalapit ito sa hapag. "Join me, Miss Alfanta." Muli siyang napatigil sa kanyang ginagawa pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na muling lumingon dito. Napapalunok pa siya ng kanyang laway. "I said join me for dinner, Miss Alfanta." Saglit siyang tumikim upang tanggalin ang bolang nakabara sa lalamunan niya. Bagya rin siyang bumuntong hininga. "Bubusog po ako, sir," saad niya. "Come talk about my offer to you while we eat." Giit pa nito. "Pero don't be stubborn." Putol nito sa iba pa sana niyang sasabihin. Bigla siyang napalingon dito. Ano raw? Tama bang narinig niya? Aba, isa kanilang dalawa ngayon. Ito pa nga ang mas matigas ang ulo kaysa kanya eh. "I don't want to repeat myself again, Miss Alfanta." Napatiim naman ang bagang niya dahil sa mga sinabi nito. Grabe, napakabosi talaga ng lalaking ito. Kung hindi ko lang siya amo at kung hindi ko lang kailangan ng trabaho at pera ngayon, matagal ko na siyang nilayasan. Pag-aalburuto ng kanyang isipan, bumuntong hininga na lamang siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Maya-maya ay iniwan niya ang kanyang ginagawa sa lababo. Kumuha siya ng plato at kubyertos sa lalagyan. Sa totoo lang ay kanina pa talaga siya nagugutom. Ayaw niya lang sumabay dito dahil baka sumabog na ang kanyang puso kapag lumapit pa siya rito. Pero masyado ngang matigas ang isang to at gusto ito lagi ang masusunod sa kanilang dalawa. Sa uli ay wala nga siyang nagawa. O hindi ang umupo na rin sa hapag at sabayan ito sa pagkain. Nakakunot pa rin ang kanyang noo habang nakatingin sa binatang nasa kabisera. "Hindi ka mabubusog kung tititigan mo lang ako, Miss Alfanta." Anang Hunter habang nagsisimula na itong kumain. Lihim na lamang siyang napaira pagkuway nagsimula na ring kumuha ng pagkain niya. Tahimik lamang siya habang paminsan-minsan pa rin ang lihim na pagtingin sa kanya ng binata. Tinitingnan niya ang bawat galaw nito, seryoso lamang habang nakatuon ang atensyon nito sa pagkain. "Akala ko ba mag-uusap kami habang kumakain?" Tanong niya sa isipan. "Hay naku, Mabel, okay na rin naman, nahimik na lang muna siya. Baka mamaya niyan, hindi ka na makakain dahil natuon na sa kanya ang buong atensyon mo. Tandaan mo, hindi ka pa nag-uumagahan, hindi ka pa nagtatanghalian. Snack lang ang kinain mo kanina. Kaya pagkain mo na atupagin mo ngayon at isa pa, hindi ka ba nakatatakam sa niluto mong pagkain?" Tanong pang muli ng kanyang isipan. Banayad na bumuntong hininga na lamang. Muli saka pinilit na ituon ang kanyang atensyon sa pagkain. Itahimik lang naman ang binata, ni hindi nga siya nito tinititigan. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mabel sa ere habang nasa kusina pa rin siya. Tapos na silang kumain ni Hunter, tapos na rin siyang maghugas sa mga pinagkainan nilang dalawa. Pero taliwas sa sinabi ng binata kanina na mag-uusap sila habang kumakain. Hindi yun nangyari. Walang pag-uusap ang nangyari kanina sa pagitan nilang dalawa. Mabuti na lamang din na ganun ang nangyari. Labis pa rin kasing binabayo ng kaba ang kanyang dibdib. Baka hindi pa siya makapagsalita kung nag-uusap na sila kanina. Mabuti. At nakapag-isip pa siya ngayon ng mga sasabihin niya kapag magkausap na sila mamaya. Nakapag-ipon na rin siya ng lakas ng loob para sa pagharap nilang muli mamaya. Paraan ng ilang sandali ay naglakad na siya palabas ng kusina. Nakita naman niya ang binata na lumabas ng main door. Sinundan niya ito patungo rito. Ito sa swimming pool area. Tahimik lamang siya habang naglalakad sa hardin at gaya ng inaasahan niya, naroon nga ang binata. May hawak itong bote ng alak habang nakapamulsang nakatayo sa gilid ng swimming pool at malayo ang tingin. Napapalunok pa siya ng kanyang laway bago siya tuluyang lumapit sa pwesto ni Hunter. Kinakabahan man sa kung ano ang magiging pag-uusap nila ngayon ng binata, pero hindi na siya maaaring umatras at magbago ang isipan. Bukod sa buhay ng kapatid niya ang nakasalalay dito. Ewan, pero yun din ang gustong gawin ng kanyang puso. May munting kiliti sa ibuturan niya
sa isiping magiging Mrs. Imperial siya ng lalaking gusto niya, kahit pa sabihing isang pagpapanggap lamang yun. Tila may excitement siyang nararamdaman sa kanyang puso. Ano kaya ang mga mangyayari sa kanila pagkatapos ng gabing ito? Bahagya siyang tumikim upang agawin ang atensyon ng binata. Hindi naman siya nabigo. Lumingon ito sa kanya saglit bago muling itinapon ang paningin sa dulo ng swimming pool. Sir, I expected you to come, so your answer is yes. Saan nito habang seryoso pa rin ang muka. Well, yeah, he's always like that. Seryosong tao ang kanyang amo. Bumuntong hininga siyang muli upang tanggalin ang kaba sa dibdib niya. Basta tutulungan mo akong maipagamot ang kapatid ko sa lalong madaling panahon, sabi niya rito, habang seryoso rin siyang nakatingin sa nakaside view nitong mukha. Dinala ni Hunter sa tapat ng bibig nito ang hawak na bote at muling tumungga ron. I already made a promise to you, Miss Alfanta. You don't have to worry about money. About your brother's condition, muli siyang nakaramdam ng gaan ng kanyang pakiramdam dahil sinabi ni Hunter sa kanya. Sa bibig mismo nito nang galing na tutulungan siya nitong maipagamot ang kanyang kapatid, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. I'll give you $500,000 for your brother's surgery at makukuha mo ang kalahati kapag natapos na ang trabaho mo sa akin. Ano bang gagawin ko? Tanong niya, kumilos si Hunter paharap sa kanya. Nakapamulsa pa rin ito dahil sa kakaibang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing makikita niya ang mga mata nito, mabilis siyang nag-iwas dito ng tingin. Just be my wife, do everything what I say, anito sa kanya.